Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. He is worthy of all our praise and honor. Hallelujah. Siyang kahapon, sabi ng ating inawit, siyang ngayon at siyang sa darating na panahon. Siyang Diyos na natiling tapat at mabuti sa lahat. Karapat dapat sa gabi ito, mga kapatid, sa ating mga papuri at pagsamba. He is all worthy of all the praise and honor with thanksgiving in our hearts. Hallelujah. Panginoon, ikaw aming minsan papupurihin at sasambahin sa gabing ito, O Diyos. Ibabalik sa iyo ang pinakamataas ng mga papuri at pagsamba sa gabing ito. Hallelujah. Let us all pray. Panginoon Diyos, muli kami ay nagdadala, Panginoon, sa iyo na papuri at pasalamat. Inihahandog muli
aming mga buhay, lakas, ang aming buong kaisipan, hallelujah, ang aming buong pagkatao, Diyos, ay misapay aming inihahandog sa iyo. Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba. Tunay, ikaw ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay namin at patuloy na gumagawa pa, O Diyos, ng mga kamanghamanghang gawa sa aming panahon. Salamat sa mga biyaya, nagpapala ng kalakasan, pisikal, kalakasang spiritual, O Diyos. Salamat sa patuloy na kapahayagan na binubuksan mo, Diyos, sa aming panahon. Tunay, ang iyong salita ay buhay sa uling mga araw. Tunay, O Diyos, na hindi ito patay. Tunay, O Diyos, na ito'y kumikilos, gumagawa sa buhay namin. Ito'y patuloy nagpapalaya sa bawat isa at patuloy ka, O Diyos, na umaabot sa mga pangailangan ng iyong mga banal, O Diyos, sa mga panahon na ito. Sa mga panalangin, sa mga hinaing, O Diyos, hallelujah. Anumang bagay na meron kami sa aming puso ay nalalaman mo lahat, O Diyos, sa gabing ito. Ang aming mga puso nagagalak muli sa iyong banal na presensya. Hallelujah. Nagagalak dahil muli minsan pa ikaw ay aming mga kapiling sa gabing ito, O Diyos. At daladala namin ang buong kagalakan na ito, O Diyos, na pagsamba ay sa iyo lamang may balik sa gabing ito. Salamat sa mga gawa mo, ng mga pag-iingat sa aming mga daan. Tulad ng naipahayag na pauto, O Diyos. Salamat na ikaw nag-ingat sa buhay, O Diyos, ng aming kapatid. At ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng kanyang puso, Panginoon. At salamat dahil meron kang paraan para kami laging dalhin sa iyong isang maayos na kalagayan, Panginoon. At hindi mo hinayaan na kami ay ng aming buhay ay maging katulad ng mga buhay sa sanlibutan na walang kalooban ng Diyos, na walang alam sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa gabi ito, O Diyos, mula pa sa aming nanggalingan na fellowship, Lord, sa Samar, Panginoon. At kung paano ikaw ay nagpala doon, I believe ikaw ay nagpala rin sa iyong mga banal sa iglesia ito, sa dahong ito, O Diyos, sa nakalipas na mga gawain. Panginoon, sa gabi ito muli ay aming aking tinataas ang iyong mga salita. Bayahin ikaw muli ang siyang mahayag, kilala, at patuloy na magpatibay sa aming panampalataya. Magpalain mo, O Diyos, maging sila nasa mga tahanan. At kung maaari, Panginoon, aking dalangin, O Diyos, na ikaw nawang magbigay daan sa mga panahon na ito na kami ay magkaroon ng panahon at magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama, O Diyos, sa iyong kabanalan, sa iyong banal na presensya. At patuloy kami magmalagi sa iyong gawain, O Diyos. Padama mo sa amin ang isang nag-aalab na puso, isang pag-ibig at pagmamalasakit sa iyong gawain, O Diyos, na wala nang dapat pangalalahanin, O Diyos, sa mga bagay sa lupa dahil kinumpleto mo kami sa lahat ng bagay. Ang iyong salita ay katotohanan, ikaw, Diyos, ay gumagawa sa iyong mga lingkod sa bawat isa. Hindi ka nagkulang, ikaw ay umaabot sa mga pangailangan ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, tulot mo nawa minsan pa na mangyari ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban. I pray for your word. Bless your word once again, Lord God, at may talingkod sa iyo lamang nitiwala, umaasa. Panginoon, Diyos, ang aking maingat, Panginoon, ay binabalik lahat sa iyo. Tanggapin mo ang paburi, pasalamat, karangalan, magdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Salamat sa kaniyang biyaya, sa pag-iingat sa aming daan, sa aircon, medyo mainit. Salamat sa kaniyang biyaya, pag-iingat, mga kapatid, at kami ay maluwalhati nakabalik sa ating gawain. Praise the Lord. Habang tayo nakatayo, ating basahin ang ating teksto sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12. First Corinthians chapter 12, ating basahin ang ilang mga talata. Una sa verse 12, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. Verse 18, but now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. So ating ilaktaw muli sa verse 27, now you are the body of Christ and members individually. Gusto kong ito ay i-connect natin sa aklat ng mga awit.
Let's open our scripture in Psalms 139. 139 verse 13. For you formed my inward parts. This David who is, tawag niya, nagdi-describe siya kung paano ang Diyos ay gumawa sa atin physically. For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance, being yet unformed, and in your book they all were written, the day's passion for me, when as yet there were none of them. Lahat po may sabi ng amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Lahat mo lang makaupo mga kapatid. Muli, isang magandang gabi. Magbati sa ating lahat. At madalas ay binabanggit nating Pastor Franco before. It's good to be back sa ating bahay, sa ating tahanan, sa ating fellowship. Praise the Lord. Salamat sa gabing ito, sa bawat isa nandito ngayon, at mga kapatid na maaaring nasa mga tahanan. Dalahin ko, Diyos ang patuloy na gumawa sa ating lahat. At kung nyo napansin na medyo tayo ay compressed sa unahan dahil mga nakalipas na gawain natin, masyado tayong maluwag, so maraming bakante. Meron pa nga rito sa harap. So maraming bakante sa upuan, sa harap, sa gitna, at tayo ay kalat, sabog ang ating setup. So I advise sa mga deacons na i-forward ang mga upuan. Upang kahit paano ay hindi naman tayo bungitingnan, o hindi, sabi pa ni Pastor Franco, nakaka-eyesore, nakaka-sore eyes. Eyesore sa mata, sabi niya. So at least maayos tingnan, maganda. Tayo ay close-knit together upang magkaroon tayo ng isang masabi ko na magandang karanasan when it comes to praying together. Hindi tayo kalat, hindi tayo sabog, at hindi tayo malayo sa isa't isa. At niwala ko, ito ay mahalaga na ating exercise. Ito yung ating bahagi natin pag-uusapan ngayon, mga kapatid, sa gabing ito. At una, nais ko nagpasalamat sa Panginoon for sa ligtas na biyahe namin paroon at pabalik. Medyo talaga nakakapagod lang dahil napakalayo ang lugar doon sa Arteche, Eastern Samar. So siya pala Eastern Samar na. Sa Eastern Samar, last town, and then Northern Samar. Boundary siya ng Northern Samar. At kahit na maghapon lang yung gawain, mga kapatid, ay niwala ko na it's all worth it. Sa biyaya ng Panginoon, niwala ko na Diyos ang humipo sa mga kaluluwa, at niwala rin ako na ang ganung ministry na sabihin natin bata pa sa mga gawa ng Diyos, ay totoo na kailangan sila ng higit pa na inspiration at ma-meet ang mga kapatiran mula sa malayo at maka-fellowship at kahit paano ay makapagbigay ng encouragement at sila ay patibayin sa pananampalataya. So sila ay hindi pa naman ganun karami doon. Sabi ni Eli, talagang ang regular doon ay 6 na mga kaluluwa pa lamang talagang nagsisikap sa gawain. At yun yung kanilang binabalik-balikan every Sunday. So ating sama sa prayer, patuloy sila roon, at ang inyong mga support ng mga offering, ating pinapaikot na every other month na offering ay malaking tulong na rin sa kanilang venue. Sa ngayon ay nagre-rent sila doon sa isang building na doon din kami nagstay ng 2 nights, Sabado at Linggo.
Friday. Yes, Saturday ng gabi lang pala, no? Saturday ng gabi. Dahil nung linggo ng gabi nung hapon kami ay nagbiyahe na rin. So sila ay nagre-renta lang doon ng 8,000 a month doon sa isang maliit na, kasi siya tawag niyan, paupahan sa taas. Sa baba ay mayroong mga stall, may mga roll up na pangharang. So parang stall talaga siya para sa mga establishment, mga nagninegosyo. So doon sila nagupa ng isang space. At kapag isang brother ay naka-assign para doon mangaral ng Sunday, sa Saturday, bumabiyahe na sila. At sa Sabado ng gabi, doon na rin sila mismo nag-stay doon sa nirentahan nilang space para maka-save. So, pag Sunday morning, may CR naman doon sa loob para mag-prepare yung mga nandun. Diretso na sila sa kanilang Sunday fellowship sa mga panahon na yan. So, salamat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, at patuloy din sama sa prayer, Pastor Eli, dahil hindi rin biro ang kaniyang pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan. At napakaganda ng testimony ni Sister Mirna. Siya na lang ang nag-testify nung karanasan nila doon sa karanasan ni Sister Arlene. Totoo na masabi ko na nakakamangha ang ginawa ng Diyos at totoo na ang Diyos ay Diyos ng himala pa rin, mga kapatid. Diyos na nagpapagaling ng mga bagay na parang imposible sa paningin ng tao. Dahil doon, nung mga panahon na sila nasa hospital, ang mga doktor ay talagang nakikita ay talagang kumbaga ay cancerous at wala ng pag-asa. Parang napakalabo na siya ay makarecover. Dahil na rin sa kanyang physical na kalagayan. Pero minsan pa pinatunayan ng Diyos na sa kabila ng ating mga kalagayan, at kung titingnan sa mata ng tao ay parang wala nang imposible. Sa Diyos ay meron pa rin imposible, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapagaling pa rin at ang Diyos ay meron pa rin paraan para ayusin ang ating mga internal organs, ang ating mga bahagi ng ating katawan na ginagamit ng dyablo para tayo ay pahinain sa ating kalagayan sa pisikal. Kaya ngayon, Sister Arlene ay nakaka-recover na rin at bumabalik na yung dati niyang lakas at yung pagiging, siyempre, kilala naman Sister Arlene na medyo bilugan ang pangatawan niya. So, ang kalusugan ay binabalik ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa bagay na yan, pwede natin palapakan muli ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Sa Diyos, mauwi ang lahat ng papuri pasalamat. Nais ko lang mag-announce ng isang bagay pa bago tayo pumunta sa ating paksa. So, we have an invitation from New Life Harvest, Angono, Pastor Jonathan, sa kanilang anniversary, June 21st, so next Sunday. Bagamat, mga kapatid, medyo limited lang ang invitation dahil sa limited din yung space na kanilang nirentahan. So, up to 25 person lang ang kanilang binigay na alat sa bawat church, sa atin, sa Baclaran, sa Bulacan, sa Dasma, at sa ibang mga church pa kung meron pa ibang na-invite. So, 25 persons per church. Kaya kung sino po ang meron sa inyong dama na sumama, ay magpasabi lamang sa ating mga elders, sa ating mga deacons kung sino may kagalakan. So, yan ay sa June 21st, sa next Sunday. At ating sama sa prayer dahil ako ang na-invite ni Pastor Joe para mag-share sa hapon. So, actually, hapon yung gawain niya hanggang gabi. So, hapon ang start, 1 p.m. hanggang 9 p.m. So, sa hapon, si Pastor Ed ang kaniyang invite to speak. At sa gabi ay ako ang kaniyang invite. So, sama natin sa prayer sa gabing ito at ang Diyos ang magpala. Sa mga kasama ay magpasabi lang para ating ma-arrange. So this coming Sunday, meron kaming general meeting ng mga kalalakihan. At atin din pag-uusapan ng preparation para sa ating 45th year
church anniversary. So this coming, Lord willing, this coming September, ay magkaroon tayo ng church anniversary. So we have 2 months, more than 2 months na lang para maganda sa ating church anniversary. Meron na siyang date actually, pero nakalimutan ko lang. Dahil yung 3rd Sunday, kung hindi ako nagkakamali, ay anniversary naman sa Baclaran. So magkakaroon ng, kumbaga magkasunod na celebration or event. So bago yung Baclaran, tayo munang mauna. I think 2nd Sunday yata yon ng September. So, yung mga pastor ay pupunta rin sa atin. Then after a week sa Baclaran naman, at yung mga pastor ay pupunta rin doon sa kanila. So, ganoon na magiging arrangement mga kapatid, kaya patuloy nating sama sa prayer yan. Okay? So, this coming Sunday, mga brothers, ay ating pag-usapan. Okay, so ating punta natin paksa sa gabing ito, mga kapatid, at sa ating binasa doon sa 1 Corinthians chapter 12, ay ating tingnan ang ilang mga bagay dito. Ating paksa, ibigyan ko pamagat na God intimately designed the church. Pag sinabi natin intimately, deeply, or thoroughly, kapag pag-uusapan ang knowledge kung paano ang Diyos ay nag-create or gumawa sa ating pagkatao, sa ating whole being. So God intimately designed the church. So binasa natin yung 1 Corinthians chapter 12 na ilang mga bagay doon patungkol sa iglesia as one body, and Christ is binanggit yan ni Pablo, mamaya basahin natin, He is the head of the church. Pero doon sa Psalms 139, atin muna puntahan sandali, mga kapatid, dahil bibigyan natin ng parang kumbaga ay comparison yung dalawa. At tayo naman sa mensahe, alam natin yung mga bagay na pinangyari ng Diyos sa lumang tipan ay, sabi ni Pablo, ito ay larawan ng mga anyo doon sa panahon na darating. So anino ng mga bagay na mangyari sa hinaharap. Kaya doon sa Psalms 139, okay, dahil sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Sabi doon sa verse 14. So paano ito nakita or naunawaan ni David ng kanyang sabihin, I am fearfully and wonderfully made? Paano niya nalaman yung mga bagay na mayroon doon sa ating loob? O yung mga internal organs, yung mga bagay na mayroon tayo doon sa ating kalooban o sa ating loob ng ating pangatawan. Sa mga panahon na yun, I don't think na mayroon na mga nag-study or sabihin natin pwedeng meron na mga tao na nag-aaral sa tinatawag na human body. Pag sinabing pag-aaral sa katawan ng tao, yun ay tinatawag na anatomy, di ba? Pamilyar tayong lahat riyan. So sa mga panahon na yun, I don't know kung meron ng ganung kaisipan or meron ng term na ginagamit ang mga tao sa panahon na yun ni David o at least sa panahon ng Israel. But when David write this part ng kanyang awit sa Psalms 139, ay kanyang dineclare, sabi niya, that I am fearfully and wonderfully made. Tayo po ba ay minsan ating bang naiisip ang bahagi na ito na tayo ay nilikha ng Diyos na kagila-gilala sa ating pagkatao? Paano tayo binuo, paano tayo naging tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? No, kung pag-usapan muna sandali ang human body, pag sinabing human body, ito ay pag-aaral tungkol sa katawan. The study of the human body encompasses multiple interconnected biological sciences. So yun ang ibig sabihin ng human body. It is primarily divided into anatomy, so yung pag-aaral sa structure and form ng katawan, and tinatawag na physiology, study of how those structures function to maintain life. So nahati sa dalawang bagay yung pag-aaral ng human body ayon sa science. Una ay ang anatomy at ikalawa ay ang tinatawag na physiology. So maaring
hindi pa ito yung term na ginagamit. So, hindi ko lang na-research kung kailan lumitaw yung term na yan, anatomy and physiology. But ako ay nag-iisip and I can say na totoo nakakamangha dahil even David, naunawaan niya na ang ating katawan ay composed of many organs. Basahin natin lang mga scriptures mamaya. At ang scripture, mga kapatid, ang kasulatan ay nagpapakilala o nagpapakita ng mga references specific na pinapakita ang mga internal organs to explain the condition of the soul and the mind. So kalimitan kapag ito'y nabasa natin sa Lumang Tipan, ang gusto mo ipakita ng scripture ay laging may kinalaman sa inner man, sa pagkataong loob natin. So binabanggit ang mga internal organs, ang puso, ang kidney, ang bowels, ang womb, para i-describe kung paano ang Diyos ay gumagawa sa inner man ng tao. Pero ito isang pagpapakita rin, mga kapatid, na kung bakit ito yung na-mention ng scripture para ipakita rin sa mga unang mga tao na ang physical body ng tao ay composed of many organs. So ibig sabihin, yan ay pinakita na ng scripture, binabanggit sa salita ng Diyos, ina-express ang kaisipan ng Diyos kung paano niya inayos, kung paano niya inilagay ang bawat bahagi ng katawan ng tao na may kinalaman sa kanyang inner man. Now, kung pag-uusapan ang puso natin, sa Hebrew word is levi or levd. The heart, sa Hebrew word, ang pinapakita niyan is not just for, of course, it's about sa romance or pag-ibig, no? But it is the center of intellect, thought, conscience, and will. Ang puso ay nandun daw, ito yung sentro ng ating pag-iisip, kaisipan, ng ating conscience, at ng ating kalooban. Pwede natin basahin ang Psalms 90 muna, Psalms 90 verse 12. Ang sabi dyan, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. So binabanggit dito sa aklat, sa chapter 19 ng mga awit, ang isang bahagi ng ating anatomy, which is the heart. At ito ay kinonect sa kapahayagan na nakita ni David sa kaisipan or sa karunungan na ibinigay ng Diyos na mayroon sa tao. Sabi diyan, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So kapag nabanggit yung puso, of course, isa sa mga bagay na mayroon sa ating human body. Sa scripture ay nababanggit din ang tinatawag na reins. So kung kayo familiar sa King James Version ay binabanggit yung word na reins, R-E-I-N-S. Well, actually, ang reins sa Hebrew word ay tumutukoy sa kidney. Ating basahin ng Psalms 26 verse 2. So maraming references pero konti lang ating basahin. Itong Hebrew word na kilia. So mentioned dozens of times sa word na reins are ancient references to the kidneys. At dito sa Psalms 26 verse 2, sabi diyan, sabi ni David, examine me, O Lord, and prove me. Try my reins. Sa King James Version is reins. Sa New King James is mind. Try my mind or try my reins. Sabi diyan, and my heart. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and try my minds and my heart. So yung reins sa King James Version ay meron siyang meaning na ito ay tumutukoy sa kidney or internal organ, isa sa mga essential organ na meron sa katawan ng tao. At yung rein dito ay kanila ring ipinapakita ng scripture na ito ay mayroong relasyon o related sa kaisipan ng tao. So kapag nabanggit yung word na reins, examine me, O Lord, and prove me, try my reins and my heart. Subukin mo ang aking kalooban, subukin mo ang aking kaisipan, para yun ang pinapakita sa bahagi na yan. Pero dahil nga minimension ang mga bahagi ng katawan ng tao,
ay pinapakita na rin ng Scripture na ito ang composed or ito yung tawag niyan, ito yung mga bahagi ng katawan na mayroon ng tao. Kaya doon sa binasa natin kayo sa ating text, sabi ni David, that my soul knows very well. Ibig sabihin, ito isang natural na bagay na kapag ito'y ipinaunawa sa iyo ng Diyos, maunawaan mo na yung mga bagay na ito ay nandoon na sa iyong o bahagi na ng iyong physical na pangatawan. So nabanggit ang heart, nabanggit yung reins na connected sa mind. And what else? Binabanggit din madalas sa Scripture ang salitang bowels. Ang bowels sa Hebrew word na gat or meya, yun lang i-check kung tama yung aking na record. The bowels often translated in older texts as bowels na mayroon din kinalaman sa heart or compassion. Kapag ito'y tinatranslate sa ilang mga salita. The gut is the biblical seat of tender affections. The bowels is the biblical seat of tender affection, pity and mercy. So, ibig sabihin, kapag nababanggit sa Scripture ang word na bowels, ito ay kinoconnect ng writer sa affection, sa mercy, sa kahabagan. At kung kayo pamilyar sa New Testament, Jesus is moved with, nabanggit doon, with bowels of mercy. Because of the sufferings na nakikita niya sa buhay ng mga tao. Si Jesus ay kinilos ng tinatawag na bowels of mercy. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng deep compassion. Okay? So ito yung mga internal parts ng ating human body na mention sa Scripture, na totoo naman na meron tayo, dahil yun ang ating napag-aralan, nakita sa pag-aaral ng mga tao, lalo na sa ating panahon. Pero back in the Scripture, ay na-mention na mga part na ito, pero meron pa rin purpose ang Diyos. Kapag ito'y na-mention, laging binibigyan ng kahulugan na ito'y may kinalaman sa ating inner man. Especially, may kinalaman sa Diyos na gumawa ng ating physical body. Let's read sa Psalms 22 verse 14. Ano sabi dyan ni David? Or kung hindi man si David ang writer nito, or yung writer. Sabi dyan, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. So kapag siguro nakaranas ng tawag niyan, kabigatan or mga pressure sa buhay, ay pinapakita dyan. Sabi niya, I am poured out like water and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted within me. So again, makikita natin ang Scripture ay nagde-declare or nagme-mention ng mga body parts, nabanggit yung bones, na nawawala daw sa joint, kapag ang isang tao ay katulad sa isang tubig na nabubuhos. So, yung word na yan ay, of course, yan ay may ibig sabihin. So, meron siyang, ibig sabihin yan ay metaphor. Meron siyang kahulugan, may pinapakita na kahulugan. Si Paul, minsan binanggit niya, sabi niya na ako'y malapit nung siya malapit nang mamatay, di ba? Na ang cup niya ay mapupuno na, sabi niya. So that speaks of his departure, yung kanyang pag-alis. So ganoon din naman dito, pinapakita mga kapatid, I am poured out like water and all my bones are out of joint. So again, these are parts of our human body na ina-express ng Scripture. My heart is like wax, it is melted within me. So yung word na bowels dito, sabi diyan may inward parts or yung bowels ay nagpapakilala na ito yung tinatawag na sa ating nalalaman, ito yung intestine or the abdomen. Okay? So kapag nabasa natin yung word na bowels or inward part, it speaks of our inward body, mga bahagi ng ating kalooban na pinapakita ng Scripture at nilalagyan ng Diyos ng mga kahulugan patungkol sa ating inner man. Now, how about the wombs? Ang Hebrew word niya is rechem.
The womb often used to express deep maternal love, as well as God's mercy and protective care. So sabi sa inyo kanina na ang scripture ay nagpapakilala na o nagpapahayag ng mga bahagi ng ating katawan physically. Kung pag-uusapan ang human body, kung pag-uusapan yung anatomy, yung physiology, it's all written in the scripture para ang mga tao ng Diyos ay magkaroon din sila ng knowledge na ikaw ay composed ng mga bagay na ito. Diba? Madalas, minsan narinig natin, hindi tayo, ano ba yung parang sayings na sinasabi, hindi tayo anak sa, ano tawag doon? Hindi tayo anak sa, yung parang bigla na lang, yung parang sumingaw, parang ganon. Parang bigla na lumitaw, na walang naging dahilan. So hindi tayo ganun mga kapatid, nang tayo ay create ng Diyos, nilikha tayo sa ganitong kalagayan, at nang sabihin ni David, I am fearfully and wonderfully works, because nakita niya na sa magitan ng salita ng Diyos ay pinapakilala, these are the human body. So maaring wala pang study of the human body, yung anatomy, pero meron ng scripture na nagpapakilala, ang human body ay composed of these things. So meron tinatawag na womb, meron tinatawag na bowels, internal organs, or abdomen, or kidneys, or reins, yung mga malalim na salita sa English, and then tinatawag na heart. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, na ang salitang anatomy, hindi man ito siguro binabanggit noon or hindi na insulat sa mga panahon na yun, subalit ito'y makikita na at binabanggit na ng Scripture, ang Diyos mismo ang nagpapakilala o nagpapahayag ng bagay na ito. Kaya kung ating mabalikan sa itong verse 6, ano sabi doon? You have, okay, Psalms, hindi kaya ito na-note yung chapter. I think chapter 71. Yes. Chapter 71 verse 6 ating puntahan. By thee, sabi diyan, have been holden up. By thee have I been holden up from the womb. So again, pinapakilala rito ng Diyos ang kaniyang pag-iingat. Yung holden up is pag-aalalay ng Diyos. Tayo ay inalalay ng Diyos mula pa sa tiyan ng ating mga magulang. Sino sa inyo nakagalak sa bagay na yung mga kapatid? So para express yung part ng katawan na womb, ay pinakilala dyan na tayo, ng mga anak ng Diyos, ay kanyang inalalayan mula pa sa tiyan ng ating mga ina. Sabi dyan, Thou art He that took me out of my mother's bowels or mother's womb. Kaya sabi diyan, my praise shall be continually thee. Sa ibang salin, sabi diyan, you have been upheld from birth. So doon pa lang sa sinapunan nating ina, ay may nag-ingat na sa atin, may Diyos na nag-ingat sa atin. Sabi diyan, you are He who took me out of my mother's womb. Literally, no? Gumagamit ang Diyos ng mga nagpapaanak. Sister Des, marami nang pinaanak yan. Salome, pinaanak niyan. At I'm sure marami pa. Gumamit ang Diyos sa mga kamay ng mga tao na maging instrument para iluwal ang baby. Pero sa Scripture, ang Diyos ang kumukuha. Naintindihan niyo mga kapatid? Ang Diyos ang naglalabas. Ibig sabihin, by His protection. Dahil marami mga pinapanganak mga kapatid na unfortunately, paglabas ay patay na, di ba? May mga ganong case. Minsan naman, hindi ko nagkakamali dun sa isang supposed to be anak ni Brother Joseph. Kuya ni aking may bahay, Sister Mona. Hindi ko nagkakamali na naputol ang ulo. Tama, Sister Mona, no? Tama ba? Putol. So, medyo lang bagitin, pero ganun po ang nangyari. Unfortunately, may mga ganung karanasan na hindi naging successful ang paglabas ng bata. Pero sa Scripture, makikita natin, ang Diyos ang naglalabas sa atin sa bahay bata ng ating mga magulang. May Diyos na nagbibigay ng protection. Na-appreciate ba natin mga kapatid sa gabing ito?
Alalahanin nyo, hindi kayo lilitaw kapag walang mga magulang na nagluwal sa inyo. At higit sa lahat, kung walang Diyos na nag-ingat. Kaya nga sabi dyan sa nagsulat, sabi dyan, my praise shall be continually of you. Subalit alam natin na sa mga panahon na yan, nagsusulat si David ng mga Psalms, ay wala pa naman mga scripture na nababasa ang mga tao sa panahon na yun. Meron lamang silang mga scroll to read the scripture. Pero kung wala silang copy ng scroll, hindi nila alam yung mga bahagi nito ng pagkatao, ng physical body. Pero kapag ang Diyos ay nangusap, so in this case, sa panahon ni David, of course, wala naman silang gagawin kundi i-relay. Kung ano yung dumating sa kanila na kapayagan, ay nire-relay lang nila sa kanilang mga kasamahan, lalo sa bayan ng Israel. So ito isang halimbawa nagpapakilala na ang Diyos na gumawa ng ating katawan ay meron din siyang, meron din siyang purpose. Na by these internal organs, by these body parts, ay express ng Diyos ang kanyang gratefulness, ang kanyang mercy, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang hindi masayod na kapangyarihan sa paglikha ng mga bagay na ito. At yun dahilan si David, na kanya itong makita at maunawaan, balikan natin sandali yung ating text na binasa. Ano sabi niya doon? For you formed my inward parts. Paano ito naunawaan ni David? Of course, by revelation. And by those words na ipinangusap na sa nakalipas sa mga panahon before his time. Dahil pagkatapos niya, marami pang naisulat sa Proverbs, sa Jeremiah, marami pang nabanggit ng mga patungkol sa ating physical body na may kinalaman sa Diyos na nag-create ng bagay na ito. Sabi niya, you covered me in my mother's womb. Covered means, ang Diyos ang nag-protect, ang Diyos ang nag-ingat. And that's why pagdating sa verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Sino ang nagpapasalamat sa Diyos sa gabing ito, mga kapatid? Nakita ni David, naunawaan niya ang bahagi na ito pala yung ako, ito pala yung aking katawan, ito pala yung paggawa ng Diyos sa akin. And that's why ako ay magupuri sa Diyos because ako ay kanyang ginawa na kamangha-mangha at kagilag-gilalas na nilalang sa ibabaw ng lupa. So I hope sa gabing ito ay para sa akin, dapat din natin makita at maunawaan na ang bahagi na ito, ang kasulatan, ang scripture, ay nangusap na patungkol sa tinatawag na anatomy, yung inner organs, yung mga bahagi na ito, bagamat hindi ganon, hindi madalas na ito ay pinapakilala as purely anatomical terms, dahil hindi naman talaga yun talagang purpose niya kung bakit naisulat. I can say na isang bahagi lang yun para ipakilala yung anatomy. Pero behind that ay may mga reason ng Diyos kung bakit naisulat ang mga parts na yan. But instead, ang mga authors sa Scripture ay madalas pinapakilala yung mga part na ito para ipakita, bilang tao ay meron tayong mga emotions. Di ba? At sa panahon natin, mas maraming lumilitaw ng mga healthy, tawag niyan, mga health concern ng mga tao. Kaya nag-a-advise sila, huwag ka masyadong pa-stress because it affects your kidney, your internal organ, at marami pang bagay. So kapag binabanggit ang Scripture ang anatomy or ang human body or physical body, yung mga bahagi ng ating pangatawan, madalas pinapakita yung emotions, yung intellect, and most especially ang spiritual depth ng ating pagkatao. So, meaning, hindi man binabanggit sa Scripture para pag-aralan ang anatomy, pero pinakita na ng kasulatan ng Diyos, this is what we are. Our body is composed of heart, kidney, liver, internal organs, abdomen, heart, minds, and all these veins na meron tayo. Way back sa Genesis, anong sabi ng Diyos? Nang ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay, nakita niya, ang sabi niya, nakita ko lahat ng mga bagay, pawang mabuti. Sumasampalataya tayo, walang ginawa ang Diyos na pangit na bagay. Ang tao lang, kasalanan lang ang nagpapangit sa ginawa ng Diyos. Kung bakit nagkaroon ng iba't ibang uri ng mga tao, of course, yan ay
Kumbaga, ibang bahagi ng pag-aaral patungkol sa pagkalat ng mga tao sa ibabaw ng lupa, nagsimula sa dalawa lamang, kay Adan, kay Eve. So of course, kung hindi sa kasalanan, ang tao ay nasa maayos na kalagayan, at ang katawan ay perfect, or sabihin, walang pangit na bagay na masupungan ang Diyos. Dahil after the fall, ay nagsimulang mahulog ang tao sa kasalanan at naapektuhan ang kaniyang physical body. So David understood these things. Naunawaan ni David. Why? Because siya ay nag-declare o nagpahayag. Sabi diyan, ating balikan, verse 13, sa isang saling gusto kong basahin sa Nasby, "You created my innermost parts." So paano si David nakaunawa sa bagay na ito? Naniniwala din ako na may Diyos na nagpakilala sa kanya na ako ay lumikha ng iyong mga bagay na mayroon ka sa iyong kalooban. I created the innermost part of your body. Kaya nga sa isang bahagi ng kanyang sulat, sabi niya, "All that is within me, give thanks to the Lord." Hindi lamang yung iyong pagkataong panglabas sa pagkatao, kundi within your soul and within all that is in you, ay pinahayag ni David na magpuri o magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, kumilala ka sa Diyos, kung naunawaan mo na ikaw ay created being and fearfully, wonderfully made ng Diyos, hindi ba dapat ang Diyos ay karapat-dapat pasalamatan, mga kapatid? Ang Diyos ay karapat-dapat handugan ng kapurihan, because kung paano niya ginawa ang tao, ginawa tayo na ganun, ay totoong kamangha-mangha ang Diyos. Ang sabi diyan, "For you created my innermost parts." Verse 13. "You wove or you protect." Sa King James Version, covered. I think covered yung word na ginamit. "You wove me in my mother's womb." Ilang buwan tayo iningatan ng Diyos sa tiyan ng ating mga magulang? 9 months. At sa loob ng 9 months na yun, maraming ginawa o maraming nangyari sa ating pagkatao, sa ating physical beings. Try niyo panoorin yung isang parang animation mula doon sa isang maliit na cell. And habang lumilipas yung mga days, weeks, months, kung paano siya nag-i-evolve, kung paano siya nagtatransform sa pagiging siya o tao. So, ibig sabihin, ito ay nabigay kay David ng tinatawag na pagkamangha or amazement. Kung paano ang Diyos ay nag-ingat, nag-nourish in 9 months, di ba? Sabi diyan, "You protected me, you wove me in my mother's womb." Bakit niya pinapahayag ito? Dahil kung hindi siya iningatan ng Diyos, hindi niya makikilala ang Diyos na creator of all things. Kung hindi tayo iningatan ng Diyos at yan ng ating mga ina, hindi natin makikilala siya, hindi natin ma-enjoy ang blessing ng kaligtasan, hindi natin ma-realize na tayo ay bahagi sa kaisipan ng Diyos at tayo pala ay bahagi ng kanyang salita na mayroon siyang mabuting plano sa panahon ng mga darating. And that's why sabi ni David, "I will praise you." So dito pa lang, physical body pa lang ang ating pinag-uusapan, ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri, mga kapatid. Kaya pag meron tayong mga karamdaman na pinagaling ng Diyos, purihin ang Panginoon. Kapag meron mga physical body na mayroong hindi maayos ang kalagayan at inaayos ang Diyos, tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan mag-ayos ng ating physical body, mga kapatid. Maaring ang mga doktor ay meron silang mga knowledge para pag-aralan ng anatomy ang human body. At kung paano ito gumagawa, paano ito nag-heal, kung paano ito, tawag niyan, interconnected sa isa't isa. Mamaya titignan natin yung part ng mga kapatid dahil magandang tingnan. Pero kahit man ang mga doktor, alam nila sa kanilang sarili, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. At sila'y ginagamit lamang na instrument para ayusin or maging instrument para ibigay yung pangailangan sa taong may karamdaman. Pero ang kagalingan ay sa Diyos. Kaya ang sabi diyan, "I will praise you for I am fearfully and wonderfully made." So pinag-uusapan pa lang natin ito, yung physical body, ha? "Marvelous are your works." Huwag natin kalungkot. Kung tayo ay medyo alanganin yung height, o hindi parang sa tingin natin, hindi maayos yung ating appearance, well, ito'y gawa pa rin ng Diyos.
Whether we like it or not, ang Diyos ang siyang nagmolde. Ang Diyos ang nag-ayos sa ating pagkatao. Ang sabi diyan, marvelous are your works, and that my soul knows very well. Verse 15, my frame, sa King James Version, my substance. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. So sabi ni David, I will praise you, Lord. Ako'y magpupuri sa iyo. Bakit? Because naunawa ni David kung paano siya ginawa ng Diyos or kung paano siya composed of everything na ang Diyos lang ang makakagawa. Pag sinabing fearfully, ito'y pagkilala sa kapangyarihan ng gawa ng Diyos. Pag sinabing fearfully, it speaks of terrible act. Kapag ang Diyos ay gumawa ng isang terrible act, ito ay fearfully sa harapan ng Diyos. Ano bang binanggit sa Tagalog? Pakibalik, brother. Kagilagilalas. Yung term na ginamit sa Tagalog. Sa verse 14. Kakilakilabot. So yun yung sa Tagalog. At kagilagilalas. So pag sinabi natin kakilakilabot, hindi naman ibig sabihin tayo ay o isang nakatakot na bagay ang pag-create ng Diyos. Pero ito ay pag-express lamang kung paanong ang Diyos ay gumawa ng very concise and composed body. Diba? Pag-aralan yung anatomy, there were parang, hindi ko nagkamali, millions, hindi ko alam, stardust, no, million or billions cells na meron ng tao. Hanggang sa pinag-aralan ng tao, ang DNA, doon lang nakita, marami silang nakita mga bagay na ganun pala compose ang tao na hindi makikita ng naked eye. At kapag ito ay pinangyari ng Diyos in a naked eye, yun yung physical body na mayroon tayo. And that's why si David ay masyado siyang nag-express. Sabi diyan, I am fearfully and wonderfully made. At ginamit pa yung word doon sa isang talata na skillfully wrought. I think yung sa last verse yata yun, sa verse 15. Sabi diyan, my frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought. Alam niyo yung sabihin ng salitang skillfully wrought? Sa King James Version, curiously wrought. Ang ibig sabihin niyan is to variegate color. That is, embroider. Ibig sabihin, ang Diyos ay katulad ng embroiderer na nagfa-fabricate ng mga parts ng human body in color, in sizes, o ano mga bagay ito na mayroon tayo ngayon. So, bigay ko sa inyo yung kahulugan ng embroidery. Embroidery means it works by looping, stitching, and knotting threads into a base material to create textures, patterns, and designs. Ibig sabihin, katulad ng isang embroiderer na mabusisi. Yung kasi yung word na ina-translate sa Tagalog, yung word na curiously wrought. Mabusisi na naghahabi ng tela para mag-create ng kulay, ng patterns, at maraming design. Mabusisi na pinagsama-sama lahat ng kulay. So ganun pinapakilala dyan ni David, na tayo ay created, carelessly wrought, mabusisi na ginawa ng Diyos kung paano niya pagkakasyahin sa isang katawan na ito ang maraming organs. Kung paano niya ilalagay in a position ang organs. Hindi ko alam, ba't nito yung puso natin? Sabi ng iba, pwede naman siguro sa likod, or sa dibdib, or sa hita. So, ang Diyos ang nakakaalam kung bakit andito yung puso, andito yung liver, kung tama ang aking ang atay, ang abdomen, at maraming mga parts, ang brains, at ang mga veins natin. Ang sabi diyan sa verse 16, your eyes saw my substance. Tignan niyo mabuti mga kapatid yun, ha? You are skillfully wrought. Ang pagkatao na ito ay totoong mabusisi na ginawa ng Diyos. Pero ano mga kapatid, hindi ang Diyos nahirapan.
Because when God created, at ang ginawa ng Diyos is to speak the word. Pero kung ating titingnan, ang gawa ng Diyos, ito ay mabusisi. Kung ang tao ang gagawa, wala sa atin ang wala sa atin makaka-define, makaka-describe kung paano nangyari itong mga cells, kung paano isang sugat, di ba? Ako nung bata pa ako, masyado akong curious sa part na yan, na kapag ako sugatan, dahil sa kalikutan ng bata, no? Nauuntog, naubukulan, nasusugatan, nagkakaroon ng open wound. Pero kung paano siya nag-heal at bumabalik yung balat. Di ba? Only God knows. By His power, ginawa ng Diyos ang bagay na ito. By His knowledge, ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito. Ang sabi sa aklat, si Jeremiah ba nung sabi na, kay Ezekiel, na there's nothing too hard sa Diyos. Nagawa ng Diyos ang langit at lupa, nagawa ng Diyos ang everything na nakikita natin. Lahat ng bagay ay sinalita ng Diyos at pinangyari ng Diyos. At walang bagay na mahirap sa Diyos. So sabi niya sa verse 16, balikan natin, being yet unformed, or ibig sabihin, pinapakita dyan, na hindi pa nabubuo yung mga bahagi ng ating katawan. Yung mga parts sa ating katawan. Pero ito ay nakita na ng Diyos. Oh, let's say, yung isang fetus, yung isang cell, na naging fetus, at unti-unti nag-form ang kanyang body parts. So sabi dyan, bagamat ito hindi pa naanyuan, alam ng Diyos, nakita niya ang ating frame, ang ating substance. And in your book, they all were written. Sabi niya, sa kaisipan ng Diyos, ay nandun na lahat ng bagay. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. So kahit hindi pa nangyari, ibig sabihin, ay alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba? Kahit ang Panginoon isa sabi, kahit maging man ang bilang ng ating mga buhok, ay alam ng Diyos. Diba? Ganun katalino at ganun karunong ang Diyos na lumikha sa ating pagkatao. Kaya ang sabi diyan, we are fearfully, sabi David, I am fearfully and wonderfully made. Nagpuri siya sa Diyos, nagpasalamat siya. Dahil ito'y pagpapakilala ng Diyos ng kaniyang kadakilaan. Kung pag-uusapan pa lang ang physical body, ang pangatawan. Kaya pagdating sa mga karamdaman, tayong ang Diyos lamang ang makapagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman dahil ang Diyos ang nag-create ng cells, ng mga parts na ito. Ang Diyos lang nakakalam kung paano niya ibabalik ang natural na bagay o natural na kalagay ng isang organ, ng isang bahagi ng katawan ng tao. It is because ang Diyos, sabi ng Scripture, He is the only wise God. Ang Diyos na nag-iisang matalino na Diyos. So balikan natin ang Psalms 22, sabi diyan, verse 9, but you are He who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breast. So kahit nung tayo mga sanggol pa, ay ang Diyos nagpakilala ng kabutihan sa atin. I was cast upon you from birth, from my mother's womb, you have been my God. Mga kapatid, kung naunawaan natin ang part na ito na ating pinag-aaralan, natural na bagay lang, nasa natural na bagay pa lamang tayo. Kung naunawaan natin ang mga bagay na ito, ang Scripture na nagpapakilala, even in our mother's womb, ang Diyos natin ay Diyos na nga. In the first place, hindi ka lilitaw kung walang Diyos na nag-ingat ng buhay na yun na meron ka. Even Paul, si Paul nagsabi, sa tiyan ng aking ina, ako ay iningatan na ng Diyos. Ibinukod na ako ng Diyos. For the purpose. Ngayon na natin maaaring na-enjoy or na-realize. Ito'y isang mabusising paggawa ng Diyos. Isang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo iningatan. Even before tayo ay lumitaw. Sa tiyan pa lang ng ating mga magulang, mayroon ng protection ng Diyos. Meron ng biyaya ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, na-realize natin ang bagay na ito. And that's why, karapat-dapat magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabi ni David, I praise you always. Sabi niya, I will give praise to you continually. Because sa tiyan pa lang ng aking ina, ikaw ang Diyos. Ikaw ay Diyos ko na. Sabi niya, you have been my God. At ito isang expression, mga kapatid, ng pagkilala sa, hindi lang sa karunungan ng Diyos, kundi sa plano ng Diyos. Now, sa ating panahon,
Kung ating titignan ang New Testament, punta natin ating text na binasa kanina sa 1 Corinthians. Madalas, banggitin ng prophet sa ating panahon na ang mga natural na bagay ay tumitipo sa mga spiritual na bagay. Kaya yung ating pinag-uusapan is, ating paksa, God intimately designed the church. At ito yung bagay na gusto kong tingnan mga kapatid sa part na ito, na maging ang iglesia, the church, na kung saan tayo bahagi, ay masabi ko na ito ay kung paano ang physical body ay fearfully and wonderfully made, masabi ko rin na ang church, sa ganung paraan ay ito ay kagilagilalas din na ginawa ng Diyos, created or made of God, at kung paano tayo na-compose sa isa't isa, kung paano inilagay ng Diyos ang bawat bahagi. Masabi ko na totoong ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit tayo tinawag sa bahaging ito. At tayo ay naging bahagi sa, binasa natin kayo na, sa isang katawan. At balikan ng 1 Corinthians sa ating text, chapter 12. For as the body is one and as many members, but all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. So meron lamang tinatawag na one body, this is the church, kung saan tayo kabahagi, may po ba mga kapatid? Being many are one body, so also is Christ. But now, sabi dyan verse 18, God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Ang lahat na ito ng bahagi ng iglesia, ng katawan ng Panginoon, na tinatawag na iglesia, pag sinabi iglesia, called out people. Sabi sa verse 18, God has set the members. Ang Diyos ang nag-set, ang Diyos ang naglagay sa bawat bahagi ng katawan. Kaya kung sabi natin sa verse 27, sabi diyan, now you are the body of Christ and members individually. Kayo ay, sabi diyan, kayo ang katawan ni Kristo at mga bahagi. Sabi doon sa Tagalog, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At yung mga sangkap na ito ay inilagay ng Diyos. God set every members. Bawat bahagi na bumubuo sa isang katawan, sa isang iglesia, hindi tayo ang naglagay sa ating sarili. Ang Diyos ang naglagay sa atin na kabahagi sa katawan ni Kristo. It is not by our own will. Sabi pa ni Barbara, hindi ito yung katulad lamang sa pagsusulat sa mga logbook. Sa mga churches, di ba, sa mga denominations, magpa-logbook ka lang, sabi nila, bahagi ka na ng iglesia. Pero hindi ganoon ang ating pagtingin sa bahaging ito. May Diyos na nag-set ng lahat ng members. Of course, mga tinawag yan ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nag-place sa bawat bahagi. At tinawag yan ni Paul na you are, sabi sa verse 27, you are the body of Christ and members individually. So bawat member, bawat bahagi, ang Diyos ang naglagay. May po ba mga kapatid? At naniniwala ako mga kapatid kung paano ginawa ng Diyos ang natural na katawan na fearfully and wonderfully, ganon din naman ginawa ng Diyos ang spiritual na katawan ng iglesia. Ibig sabihin, hindi ito created by man. This church is not created by man. This group of people, hallelujah! Kaya walang tao na tawag niyan, walang tao na mayroong power sa iglesia. Or walang sino man na mayroong kapangyarihan para pasunurin ang iglesia. Lahat tayo yung nasa ilalim ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Lahat tayo ay napapasakop sa pagkilos ng salita ng Diyos. So anong pinapakita dyan sa sulat ni Paul? Every single member is a necessary part with a distinct function.
At walang bahagi sa katawan ng Panginoon na hindi po importante, mga kapatid. Masapalataya ako na anumang bahagi mayroon ng iglesia, mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit na bahagi, walang bahagi na, sabi nga ni Paul, na idol. Wala sa atin ang walang ginagawa. Lahat tayo ay mayroong functions. At hindi sa ating sarili, kundi mayroong Diyos na nag-create, gumawa, kumilos, naglagay sa bawat isa. At lahat ito, kung paano yung natural na body ay interconnected ang mga system. Ganon din naman ang spiritual body. Lahat ito ay interconnected. Hallelujah! Ibig sabihin, lahat ay mayroong connection, may relasyon sa isa't isa. Hindi tayo bahagi na bahagi ng katawan ng Diyos o katawan ni Kristo. Ibig sabihin yan, bawat members are deeply interconnected. Yung paglalagay na ginawa ng Diyos, sabi doon sa verse 18, God has set the members, each of them, in the body. Lahat ito ay interconnected sa isa't isa. Napunta natin Romans 12 verse 3, mga kapatid. Chapter 12 verse 3. Ulitin ko, mga kapatid, walang bahagi ng katawan ni Kristo na walang pakinabang or walang functions. Kung tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, meron tayong ginagampanan na role. Meron tayong bahagi na kailangan nating gawin sa mga panahon na ito. Yung damdamin na ikaw ay merong care to pray for each and every one of us. Yung meron tayong pagtulong, merong support, merong ganitong bagay, may ganyan, iba't ibang functions. Romans 12 verse 3, sabi niyan, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think. So huwag tayong magmalaki sa ating sarili, mga kapatid, na higit sa ating mga kaya. But to think soberly. Maging mapagpakumbaba tayo. As God has dealt to each one a measure of faith. So bawat isa, bawat bahagi ng iglesia, ng katawan ng Panginoon ay mayroong tinatawag na measure of faith. Gaano man kalaki o kaliit ito, still it is a measure at mayroong purpose ang Diyos kung bakit siya nagbigay sa iyo ng bahagi ng measure ng pananampalataya. For us, sabi dyan, for us we have many members in one body, but, sabi dyan, all the members do not have the same function. So bawat members, bawat bahagi ng katawan ng Panginoon ay mayroong function. Sabi dyan, all the members do not have the same functions. Of course, pwede rin magkaroon, of course, maraming tinatawag na pastor, no? Pastor, elders, deacons. Pero sabihin, yung bahagi ng deacons, ay iba yung function niya sa fivefold ministry, of course, sa prophet, pastor, teachers, apostles, and evangelists. So yun ang pinapakita dyan ni Pablo. Lahat ng membro ay hindi nagkakabahagi o hindi nagkakaiba o hindi nagkakaparehas ng mga ginagampanan. Verse 5, sabi dyan, so we, being many, are one body in Christ and individually members of one body. Sa Tagalog, sabi dyan, gayon din tayo, ng mga mananampalataya, na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Lahat ng inilagay ng Diyos, God set all the members in the body of Christ and they are all interconnected. Sama-sama sila, sabi dyan, mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ibig sabihin, merong connection yung isang bahagi doon sa isang bahagi, sa isang bahagi, sa isang bahagi. Walang tawag niyan, walang naputol na connection. Diba, sa natural na katawan, pag naputol ang connection ng ugat, anong resulta? Pag sa ugat natin, from shoulder to brain, ay malaking epekto niyan, mga kapatid. Naalala ko yung isang kasama namin noon sa trabaho sa Caloocan, share ko lang, no? Kapatid, I think kuya yata yun ni Sister Marife. Si Sister Marife ay nasa ibang bansa ngayon. Mga magkakapatid sila noon na nakilala namin sa Prince System.
way back early 90s, 94, 95, 96, 98. Ang isa lang kapatid ay namatay. Kinuha ng Panginoon. Believer na siya noong time na yun, ang kinuha ng Panginoon. Ang kanyang naging karamdaman, hindi ko rin alam kung ano talaga yung naging sakit niya, pero nagsimula lang yun sa isang panakit sa likod. Na sabi niya, may naipit na ugat. So, nung sumakit yung likod niya, nagpahilot siya sa isang kasama namin sa trabaho at hindi ko alam kung ano yung mga ibang ginawa pa niya. Maaaring nagpa-test na rin tawag niyan, pa-check up na rin sa hospital. Pero yun lang mga kapatid nangyari. Naipitan ng ugat, nagkasakit siya, hindi na siya makabangon, hanggang sa lumala, hanggang sa kinuha na siya ng Panginoon. So, hindi ko na alam yung history, no? Pero kung paano yun lumala or paano pa nangyari yung kanyang karamdaman. Pero as far as I know, yun ang simula, naipitan siya ng ugat. So, ibig sabihin, kapag mapuputol yung connection ng mga katawan natin, ay malaking epekto. Ganon din naman sa katawan ng Panginoon, kapag ang bawat bahagi ay mayroong division, mayroong putol, mayroong bahagi na hindi connected, maapektuhan ang gawa ng Diyos, ang fellowship, ang ministry. Ang pagkilos ng salita ng Diyos ay mararamdaman ng iglesia, ng mga mananampalataya. That's why napalaga na makita natin, sabi diyan, as being many, sabi sa verse 5, are one body in Christ. We are one body in Christ and individually members of one another. Mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ang buhay ng pastor ay connected sa congregation. Ang buhay ng elders connected sa diakono. Ang buhay ng diakono connected sa elders. Ang mga musician connected sa mga singers. Ang mga bawat sa mga teachers connected sa mga bata and everything. Lahat ay mayroong connection. Mayroong relasyon. Mayroong sa isang bahagi ng sulat ni Paul, mayroong conversation. Sabi ni Paul, huwag niyong hayaan na hindi kayo magkaroon ng mga communication, sabi niya. So these are things, mga kapatid, na nagpapakilala as one body of Christ, ay pinapakita dyan ni Pablo ng ating mga buhay, every member, every parts of this church, of this body, lahat tayo ay connected sa isa't isa, whether we like it or not. Ako'y bahagi ninyo, kayo ay bahagi ko, tayo ay bahagi sa isa't isa. Kaya nga sabi ni Pablo, yung masaya sa isa, yung isang masaya, ay nagkakasaya ang lahat. Ay mo ba mga kapatid? At yung isang nagkakaroon ng karamdaman, ay nararamdaman din ng lahat. Because tayo ay bahagi sa isang katawan. Sabi ng kasabihan, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So every member is an indispensable part. Ano ibig sabihin niyan, indispensable? Sa Tagalog, kailangan. Yung physical body, how God created, how God made this. Kung paano yung mga internal organ ay, tawag niyan, siya ay indispensable. Yung kidney ay kailangan niya, nasa tabi niya, yung abdomen. Kailangan niya, nasa tabi niya yung parts na ito. No? Kung atin titingnan yung anatomy, kailangan ng katabi ng gantong parts yung liver, nandito yung liver. Kailangan niyang katabi niya ng puso ay ganito, nandito siya. Yung ating esophagus, yung bahagi ng ating throat. Actually, ako'y namangha din nung ako'y nagpa-check up about sa aking throat. Dahil sabi nga dun na-research ko rin at sabi rin ng doktor, na ang ating throat, kung tama ang aking marirecall, ito yung nagbabalance ng ating immune system. Kung hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, meron siya kinalaman yung ating throat para balansein ang ano yung word, hindi ko ma-recall. Yung basta mabalanse yung ating katawan. Yung bahagi ng ating katawan. Meron isang term na hindi ko lang ma-recall. So every parts are connected sa isa't isa. And that's why dito sa aklat ng Corinto, sa ating binasa, so ating balikan ng 1 Corinthians 12, itong 1 Corinthians 12 at itong Romans 12 verse 4 to 5, ay pinapakilala ni Pablo
Ikino-compare niya ang katawan, ang human body sa church, na lahat ng member, lahat ng bahagi ay mayroong tinatawag na equal value. At lahat ng bahagi ng katawan ng Panginoon na ang Diyos ang naglagay, ang bawat isa ay indispensable. Ibig sabihin, kailangan natin ang isa't isa. Hindi mabubuhay ang isang bahagi kapag hindi kumikilos ang isang bahagi. Kaya nga yung mga pananalangin ay ating patuloy na hinihimok sa ating lahat. Because kapag ang panalangin ay kumikilos sa iglesia, meron itong nagagawa sa kabuuan ng pagkilos ng biyaya ng Diyos. At kung hindi mag-ooperate ang mga panalangin, ibig sabihin, hindi nagagampanan ng isang bahagi niya para magpatuloy na kumilos ang katawan ng Panginoon. Di ba? Pag humina na yung ating kidney, di ba? Naapektuhan yung pagkilos ng katawan. Pag humina na yung abdomen, yung liver, lalo na yung puso. Mahirapan na tayong tumakbo, kumilos ng mga mabibigat, magtrabaho ng mga mabibigat, kapag naapekto ng isang bahagi. Kaya dyan ay pinapakita lang ni Pablo, para i-compare ito sa human body, katulad ng mata, mababasa natin sa chapter 12 ng 1 Corinthians, verse 12. Sabi doon ni Pablo, yung mata hindi niya pwede sabihin na ako ay, kumbaga ako ay hindi bahagi ng iyong katawan. Let's read itong verse 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one member but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? So alam natin, no, na ang paa ay bahagi ng katawan. So hindi niya pwede sabihin na dahil paa ako, hindi ako bahagi ng katawan. And if the ear should say, because I am not of the body, is it therefore not of the body? So alam natin ang sagot, no. Dahil ang mata ay totoong bahagi ng physical na pangatawan. If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Ang pagkaka-create pala ng natural na body, ito'y ayon din sa kaluguran ng Diyos. Ibig sabihin, ganito talaga nalugod ang Diyos kung paano niya pinormahan ng tao, inayos ang ating internal body, ang ating anatomy. Kung gaano ito kaganda tingnan sa picture, sa image. Dahil ito ay may Diyos na nalugod para gawin ang bagay na ito. Ganon din naman sa iglesia. Ang sabi diyan, and if they were all one member, verse 19, where would the body be? But now indeed there are many members, yet one body. The Lord pleased, God was pleased to make this body, this church, na maraming member. Pero hindi ibig sabihin na maraming member ay maraming katawan, kundi lahat ng member na ito ay bahagi ng tinatawag na isang katawan. But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. Yung mga bagay na tila sa paningin natin maliit ay mahalaga sa Diyos. And those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. But our presentable parts have no need, but God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. Yung mga bahagi na parang maliit ang pagkilos or maliit ang functions, ay mas binibigyan ng Diyos ng greater grace. Dahil yung mga mas nakakilos naman ng malaya, ibig sabihin, yung mga malakas sa iglesia, yung functions ay talagang maayos, nagagawa nila ng maayos. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya doon sa mga nangailangan, sa mga mas mahihina pa na bahagi ng katawan ng Panginoon. Sabi diyan, now you are the body of Christ and members individually. And God has appointed this in the church
First apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administration, varieties of tongues. So, marami ang mga kaloob na binanggit ni Paul maging sa Romans chapter 12. So, ano yung pinapakita ni Pablo? All members are indispensable. All members na ang Diyos ay naglagay ay interconnected sa isa't isa. Hindi pwedeng sabihin ng isang bahagi na ako ay paa at hindi ako bahagi ng katawan, kundi bawat bahagi na pinakita ni Paul doon sa natural na bagay ay ganoon din naman sa spiritual. Kung tayo ay bahagi ng isang katawan, lahat tayo ay interconnected to each other. Ang kalakasan ng isang bahagi ay pwede niyang kunin doon sa mayroong mas higit, mas greater na kalakasan. Doon sa malalakas na sa Panginoon. Hindi natin iibubukod, ihiwalay ang ating sarili. Mas ididikit pa nga natin ang ating sarili sa ministry, sa gawain ng Diyos, para yung mga nangangailangan ay mabahagi na ng biyaya ng kalakasan ng mula sa Diyos. Yung mga may kulang sa karunungan, kaalaman, ay mas binibigyan ng Diyos ng blessing, ng wisdom. Ginagamit ang mga may wisdom sa iglesia para magturo. Katulad ng ginagawa niya sa ating kalagayan, sa ating ministry. Ang mga may wisdom, ang mga tinawag to exhort, to preach, to teach, ay tinawag ng Diyos para maging instrument, para magamit sa mga pangailangan sa iglesia. Now, let's go on Romans chapter 12. Let's read these verses. Romans chapter 12. Sa mga medyo nahuli, our topic is God intimately designed the church. God deeply, thoroughly designed the church. At kung paano ito pinangyari ang Diyos ang nakakalam sa maraming bagay na ito. Romans chapter 12, let's read from verse 4. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith, because God give us the measure of faith. Sabi sa ating binasa kanina. So kung mayroon tayong mga kaloob, gamitin natin in proportion to our faith. Ibig sabihin, hindi tayo kikilos higit doon sa measure na mayroon tayo. Dahil kapag ginawa natin yan, tayo ay gumagawa na labas sa kung ano ang disenyo ng Diyos sa kaloob na ibinagkaloob sa bawat isa. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. He who gives, with liberality. He who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. So lahat ito na pinapakita ni Pablo na mga bahagi ng katawan ng Panginoon, mga kaloob na nandoon sa bawat bahagi ng iglesia, lahat ito ay interconnected sa isa't isa. So hindi pwedeng sabihin ng isang bahagi, let's say elder or deacons or itong kaloob na ito can stand its own. Pwede kang tumayo sa iyong sariling kalagayan pero malayo ka sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, isang araw you will fall. Pero kung ikaw ay kumikilos accordingly kung ano yung paggamit ng Diyos inside the body of Christ, kahit gaano kahina at kahit gaano kaliit ang measure mo, ito ay meron pa rin kalwalhatian sa Diyos. Ito ay meron pa ring bisa, ito ay meron pa ring tulong doon sa pangangailangan. Kahit ito'y simpleng pagtuturo lamang o sa maliit na bahagi ng pag-akay sa mga mahihina sa iglesia. Anong sabi ni Pablo? God has appointed. Now you are body of Christ and members individually, and God has appointed this. Itong mga members, itong mga gifts sa iglesia, sa King James Version, set ang ginamit. God has set. Sa Greek word, ibig sabihin to place or to ordain, to put. Kung paano ang natural na body, mga kapatid, ang Diyos ang naglagay ng maraming iba't ibang variety ng organs, ng body parts. Ay ganoon din naman pinapakilala ni Pablo, ganito rin kinreate ng Diyos. Ganito rin ginawa ng Diyos ang bawat bahagi ng iglesia, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, sila ay interconnected sa isa't isa. Walang bahagi na hindi ginagamit
ng Diyos. Walang kaloob na hindi gagamitin ng Diyos. Walang karunungan, walang wisdom, walang anumang bagay na ang Diyos ang nag-set, nag-appoint, naglagay. At ang bawat isa nito ay tinawag ni Pablo na bahagi ng isang katawan, ng one body. At ang sabi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body. Sino yun? It is the Christ. It is Christ, the head of the body. Sabi dyan, you are the body of Christ and members individually, and God has appointed this in the church. At doon sa isang bahagi ng sulat ni Pablo, sabi doon, 1 Corinthians 12. Okay, binasa natin kanina, balikan lang natin. Anong pagkabanggit doon? Verse 12, all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. So kung paanong ang katawan ay maraming bahagi, ay ganoon din naman si Kristo. At pinakalala ni Pablo sa Colossians na si Kristo, He is the head of the body. Colossians chapter 1 verse 18. Nung aking kayo na i-check mga kapatid sa Google, sa internet, karamihan ng organs, or most of the organs, or I can say na lahat, halos lahat, ay meron siyang connection sa head. Kung paanong ang natural na body parts ay connected lahat sila sa utak, sa ating brain, ganun din naman ang iglesia. Lahat ng bahagi ng katawan ng Panginoon ay connected doon sa head. At kung wala yung head, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa sa ating sarili, ang sabi ng Panginoon. We can read it in, ating puntasan na itong Romans chapter 12 sa verse 6. I think nabasa natin no? Dahil pinapakita dyan mga kapatid yung functions at kung paano ang maraming mga bagay ay interconnected at ang mga maraming bahagi ng katawan ay connected sa head. Siguro basahin ko na ito para bago ko makalimutan. Bago natin puntahan yung ilang mga talata na binasa natin. Namangha lang ako sa part nito mga kapatid ng aking research. Ang sabi, ang spinal cord sa ating likod ng ating katawan. The spinal cord is the primary internal organ and structure directly connected to the brain. Kaya yung sabi ni Paul na God has set these gifts sa church, lahat ito ay connected kay Kristo. Isabihin, walang kaloob na gagawa labas kay Kristo, labas sa salita ng Diyos. Lahat ay mag-function, lahat ay kikilos accordingly kung ano ang pagkilos ng head, ng authority. Together, sabi diyan, basahin ko lang yung article, they make up the central nervous system. Countless nerves branch out from this system to connect to every other organ and tissues in your body. So lahat yan, yung central nervous system ng katawan ng tao ay connected into the brain. Ang sabi pa rito, yung heart connected via the vagus nerves, allowing the brain to regulate heart rates and receive feedback on cardiovascular function. So, tingnan nyo mabuti yung interconnection ng head at ng puso doon sa literal na bagay. Yung tinatawag na pituitary glands, kung tama kakipagbigas, no? Pituitary glands, located at the base of the brain, this master organ secretes hormones that govern the function of other bodily organs like the kidneys, uterus, and breast. And endocrine glands. Hindi ako nagkakamali, endocrine yung sa throat yan. Medulla oblongata, the lowest part of the brain stem. It is directly connected to the spinal cord and controls involuntary, life-sustaining functions of internal organs like breathing and digestion. So nakakatuwa lang isipin mga kapatid na kung paano ang ating pangatawan ay interconnected in all these parts, ganun din naman sa katawan ng Panginoon. Walang isang bahagi sa inyo ang nasa labas ng katawan ng Panginoon. Kung kayo ay bahagi ng katawan, ibig sabihin, of course, as we know, alam natin ang scripture, para tayo maging bahagi ng katawan ng Panginoon, tayo ay, of course, tinawag ng Diyos, binautismuhan, ipinanganak sa kaharian ng Diyos, at tayo ngayon ay bahagi sa pagkilos ng salita ng Diyos, bahagi ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos.
Hindi naman of course tayo kikilos nang wala tayong tama na kapahayagan. Otherwise, ito ay sarili nating kalooban. Pero iba yung tinutukoy ni Pablo na each member na bahagi ng isang katawan, lahat ito ay magpa-function accordingly at interconnected sa isa't isa for this very purpose. Now, punta natin ng 1 Corinthians chapter 12 ulit. Balikan ko lang yung 18. God has set the members. Okay? Each one of them in the body just as He pleased. Verse 27, now you are the body of Christ and members individually. Kung mabasahin natin ulit itong Psalms 139, yung binasa natin kanina, ang sabi ni David, you created my innermost part. Ang Diyos ang siyang gumawa, lumikha. Ang Diyos ang nag-set in all parts of the body of Christ. Ang sabi niya, you wove me in my mother's womb. I will give thanks or praise to you because I am fearfully and wonderfully made. Kaya kung tayo nakakaunawa how God made the church, how this body intimately designed ng Diyos, anong ating gagawin? Magpupuri tayo sa Diyos. Dahil sino mas atin ay hindi naglagay sa ating sarili kung hindi ang Diyos at tumawag at naglagay sa iyo bilang bahagi at mag-function kung ano ang pagkatawag na ginawa ng Diyos sa buhay mo, yun ang pangyayarihin ng Diyos sa iyong bahagi. Kung paano ang mga bahagi na ito ay kumikilos accordingly. And God, sabi diyan, created. Sabi ni David, you created my innermost parts. My frame was not hidden from you, sabi niya, when I was made in secret and skillfully formed in the depths of the earth. Your eyes have seen my formless substance. At alam natin mga kapatid, na bago pa man tayo, sabi ni Pablo, nung tayo mga patay sa kasalanan, meron ng Kristo na namatay para sa atin. Meron ng Diyos na nagbabantay sa buhay mo. May Diyos na naglalaan ng buhay mo para ikaw ay maging bahagi sa tamang panahon. Kapag ang Diyos ay tumawag sa iyo, ipapakilala niya ang kanyang kalooban, ang kanyang salita, at ikaw ay maging bahagi ng kanyang katawan, at ikaw ay kikilos ayon sa kalooban ng Diyos para sa buhay mo, para sa bahagi mo sa katawan ng Panginoon. At hindi ka kikilos, of course, outside the word, outside sa katawan ng Panginoon. At yun pinapakita doon sa isipan ni David, your eyes have seen my formless substance, and in your book were written all the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. Verse 17, tuloy natin, how precious also are your thoughts for me. How vast is the sum of them. So ipinagpatuloy ni David ang kanyang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos sa buhay niya, kung paano siya nilikha ng Diyos. Sabi niya, were I to count them, they would outnumber the sand. When I awake, I am still with you. Kapag titignan ni David ang form ng kanyang body parts, ng kanyang internal organs, ng lahat ng bagay na mayroon siya, hindi niya kayang isa-isahin kung gaano kadakil ang Diyos na gumawa ng bagay na ito. At kung titignan din natin ang iglesia, how God designed intimately ang iglesia ito, hindi natin kaya rin maisa-isa ang lahat ng gawa ng Diyos. How the Lord works sa iyong bahagi, sa bahagi ng isa, sa bahagi ng isa. Hindi natin kayang ipaliwanag, express kung paano ang Diyos tumawag sa isa't isa. Kung paano tayo dinala ng Diyos sa ministry na ito at kung paano tayo binigyan ng biyaya ng measure of faith na meron pala tayong role, meron pala tayong dapat gampanan sa katawan ng Panginoon sa mga panahon na ito. No, kung titignan sandali mga kapatid, itong kaisipan, God intimately designed the church. Ano sabi ni David? We are fearfully and wonderfully made. Doon sa binasa natin sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, ay pinakilala dyan yung functions of its members. Bago tayo mag-close mga kapatid, balikan lang natin sandali ito. Romans 12, I think hindi ko pa nabasa yung part na ito, no? So basahin natin sandali. And we will close this. Romans 12, sa verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them.
If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. So inisa-isa ni Pablo yung functions ng bawat member of the body. Hanggang verse 8 yan. He who exhorts, exhortation, he who gives. So nandito yung functions. So pinapakita dyan ni Pablo na ang bawat bahagi ay, yung binanggit ko na interconnected to each other. So hindi pwedeng kumilos na wala itong bahagi ng isa para dalhin ang church into perfection. Yun yung binanggit niya sa Ephesians 4, in the unity of faith, binigay ng Panginoon yung mga kaloob sa iglesia. So, ganun din yung pinapakita ni Paul. Inisa-isa niya itong mga kaloob, yung mga gifts at yung mga functions, at ito ay interconnected. Ibig sabihin, sila ay merong bahagi sa isa't isa, sila ay merong fellowship sa isa't isa. So, this is how it works. It works, mga kapatid, sa functions ng katawan ng Panginoon. Pagdating sa verse 9 to 13, ay pinapakita naman dyan ni Pablo yung connection natin sa isa't isa. At basahin itong verse 9. So doon sa verse 4 hanggang 8, pinakita yung functions. Of course, interconnected din yan sa ministry. Then pati naman sa verse 9, kung paano pa ma-develop ang ating connection sa isa't isa, with all these, tawag niyan, attributes. Sabi ni Pablo, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. Paano tayo nagkakaroon ng interconnection sa isa't isa? Magkaroon tayo ng damdamin, sabi diyan, kindly affectionate to one another. Sa ganitong paraan ay magkakaroon tayo ng fellowship, ng interconnection. Magkakaroon tayo ng care sa isa't isa. Ipapakita natin, sabi diyan, sa Tagalog, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. I'm sorry, verse 10 yan. Verse 9. Oh, sorry, yes, verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. So that is your connection. Hindi mo iisipin ang iyong sarili, ang lagi mo iisipin ay ang makabuti sa isa. That laging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. So, paano pinakita ni Pablo ang interconnection ng bawat bahagi ng katawan? Ang sabi diyan, magkaroon tayo ng kind affection sa isa't isa. Be kindly affectionate to one another. Ito yung magsasabi, ito yung magde-define na mayroong fellowship, mayroong connection. Ang isang kaloob sa isang kaloob, ang isang member, isang bahagi sa isang bahagi. Sabi diyan, in honor, giving preference to one another. Huwag tayong magunahan sa mga praise. Huwag natin maging tawag niyan, maging priority ang pagkilala ng mga tao, ang recognition. Hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilala ng ating mga pagpapagal sa gawain ng Diyos. Be kindly affectionate to one another. Verse 13, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. So ito na yung mga bagay na pwede nating makita, or of course, maraming pang mga bagay kung paano nagkakaroon ng fellowship or interconnection ang bahagi ng katawan ng Panginoon. And that's why wala din ako mga kapatid na in prayer, kahit man sa pananalangin natin, ang ating mga panalangin ay merong kinalaman pa rin sa isa't isa. Hindi tayo, huwag nawa mga kapatid na tayo manalangin na lagi nating pinapriority ang ating mga pangangailangan. Kaya sabi sa inyo one time na tapos na tayo sa ganung kaisipan. Tapos na yung mga panahon na lagi na lang iniisip natin sa mga prayer, Panginoon, trabaho, gusto ko ng trabaho, bigyan mo ko na ng trabaho, negosyo, makapag-aral ng maayos, gusto ko nawa ipahintulot mo makapag-abroad or mga bagay pa na personal. Pero dumating tayo sa panahon ng ating mga panalangin ay interconnected na sa pangangailangan ng isa. Nakikita natin ang isa na may ganito, nakikita natin ang isang bahagi na mahina, nakikita natin na ang pangangailangan ng isa ay kailangan ng wisdom, ng knowledge. And that's why we pray one another. At niniwala ko, bahagi ito ng tinatawag ni Pablo na affectionate. Pagiging affectionate sa isa't isa. Meron ba tayong ganyang damdamin sa gabi ito, mga kapatids?
mahabagin. Nararamdaman natin yung needs ng isa't isa. Yung mga katabi natin, nararamdaman natin yung feeling, yung damdamin nila. Kaya nga, nadama ko na kung maaari lang tayo ay tawag niyan, interconnected yung ating mga position sa prayer. Diba? Sabi sa'yo kanina, nung tayo magsimula, nasahin tayo na masyadong hiwalay-hiwalay tayo. Maraming bakante sa unahan, sa gitna. It's about time na atin ang pag-isahin ang ating mga damdamin. Diba? Makita man lang, sabi ni David, how good and how pleasant it is. This brethren dwells together in love, in unity. In prayer. Ang ating mga panalangin ay interconnected sa isa't isa. Mararamdaman ng iyong katabi ang iyong damdamin. Mararamdaman ng iyong katabi ang iyong kalagayan. Ang iyong mga panalangin sa Diyos. And that's why, sa bahagi ito, I hope nakita natin how God intimately designed the church. Totoo, sabi ko sa inyo kanina, katulad ng isang embroiderer, how God made napaka mabusisi na paglalagay sa isang bahagi. Minsan marahil natatanong natin, Panginoon, bakit mo tinawag sa bagay na ito? So naging tanong ko rin yan sa Diyos. Na bakit ako tinawag ng Diyos sa bahaging ito? Minsan maaari isip natin, bakit ako tinawag ng Diyos sa ganitong bagay? Bakit ako na mahina? Bakit ako na maraming pangailangan? Nakalimutan natin ang Diyos. Sabi ni Pablo, kung paano naibigay niya ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, gaano pa yung mga bagay na ating mga pangangailangan. Hindi ba ito'y kayang ipagkaloob ng Diyos sa ating lahat sa gabing ito? And that's why it's about time makita natin as the church grows, lahat ito, yung internal organs ng isang physical body, isang natural na katawan ay connected to the brain. Lahat ito ay makita natin nawa sa gabi ito, all these parts, all the gifts, all this ministry, lahat ng ating pagpapagal ay connected doon sa head, and the head is Christ. At kung paano sabi ni Kristo, kung ako'y wala sa inyo, wala kayong magagawa sa inyong sarili. It's about time na ating buhay, puso, kaluluwa, kaisipan ay atin ang i-connect sa Diyos by His Spirit upang ang kanyang pagkilos ay maging malaya sa ating kalagitnaan. Sa panahon na tayo ay in prayer, hindi mahirap para pakilusin o kumilos ang Diyos in His Spirit. At kaya ng Diyos pagkaloob ang ating mga pangailangan. Do you believe sa gabing ito, mga kapatids? Ibabad natin ang ating mga sarili in His Word. Tigilan na ang pagmamalaki sa salita ng Diyos, magmataas sa sarili, magpagamit tayo sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang mga salita. For the last gusto ko basahin, Ephesians 4 verse 15, at we will cap this message. Sabi ni Pablo, Ephesians 4:15, but speaking the truth in love, sabi niya kanina, be affectionate, be kindly affectionate to one another. Magsalita tayo ng katotohanan in love. Huwag tayo maging kimi sa pagpapatotoo ng gawa ng Diyos. Yan din ang aking burden, dalangin sa Diyos, mga kapatid, na ang iglesia ito ay pagyamanan ng Diyos in wisdom, kung paano tayo mag-testify, magsalita ng truth sa harap ng mga tao. At maaari ay iwasan natin yung mga testimony na para tayo nagkikwento lamang ng mga nangyari sa past. Lagi nating unahin kung ano yung gawa ng Diyos. Direct sa gawa ng Diyos, kung paano siya kumilos, materially, spiritually. How God healed your sicknesses, your diseases, paano ang Diyos kumilos sa iyong mga pangailangan. Hindi na kailangang i-details natin ang mga step by step na ginawa ng Diyos. Na parang tayo ay nag-story lamang ng mga past natin. It's about time magkaroon tayo ng mga testimony that will affect the faith ng ating mga kasama sa iglesia, ng ating mga kapatiran. It's about time we speak the truth in love, na magpapalago sa wisdom, magkikreate ng atmosphere na dadalhin tayo sa isang mababang puso. Hallelujah! Because all these parts, all these gifts na mula sa Diyos ay interconnected or connected sa head, sa Panginoong Kristo Jesus. Lahat ito ay nasa authority ng Panginoon. Sabi diyan, we are to go up in all aspects into Him who is the head, that is Christ. Ang paglago pala ng iglesia ay may kinalaman kay Kristo, sa ulo, that is Christ, from whom the whole body being fitted and held together, interconnected together
having fellowship one with another. In spirit, sa gabi ito, nagkakaisa ba tayo mga kapatid? In one spirit, hallelujah. Mayroong isang espiritu na kumikilos sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Mayroong isang damdamin para dumulog sa Diyos, para humibig sa Diyos. Siguro naman ay napanood natin ang balita kung paano naging mahirap na naman ang buhay ng marami sa Mindanao, di ba? Sa earthquake. Kung isipin natin, mahirap na nga sila, ay mas lalo pa silang nahihirapan sa maraming mga bagay. Kung hindi pa ang Diyos ay mabiyaya na Diyos, sa oras ng mga flag ceremony, nangyari ang earthquake because kung nangyari na sila nasa loob ng mga buildings, mas maraming casualties, mga kapatid. Masabi ko, mabiyaya pa rin ng Diyos. But it is a high chance, sabi ni Pablo, to awake. Dahil ang Diyos, sabi niya, ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang galit sa lupa. And I disagree doon sa isang post sa Facebook, sabi niya, hindi ito isang hatol ng Diyos. This is just a natural act of nature. Pero sabi ko sa aking puso, no, ang Diyos ay umahatol sa kasalanan na ginagawa ng tao. Ang mga tao ay masyado lang busy sa maraming mga bagay, pag-aaral. Sabi ko, Panginoon, kaya siguro iyong pinahitulot na masira itong mga school buildings. Ang mga tao masyado nakapokus sa education. Ang mga bata masyado nang dinadrive sa karunungan ng lupa. Ang mga tao masyado nang nakapokus sa mga technology, sa mga social medias. It's about time para kahit minsan i-post ng Diyos ang pagiging busy ng marami sa sanlibutan at magkaroon ng pagninilay-nilay. May Diyos na umahatol sa gawa ng tao sa uling mga araw na ito. Ang sabi diyan, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies. Kaya nga sabi sa inyo kanina, walang bahagi ng katawan ng Panginoon na hindi siya kikilos accordingly. According to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Mga kapatid, simplihan na natin. Ang paglago ng katawan ng Panginoon ng Iglesia ay may kinalaman ang function ng bawat miyembro ng katawan ng Panginoon. Isa lang hindi mag-function ng maayos. Ang wisdom, ang knowledge, ang teaching, ang pagtuturo ng mga doctrine, ng mga kabanalan ng Diyos. Isa lang mawala dito. It will affect the growth of the church sa kabanalan ng Diyos hanggang sa tayo dalhin sa kasagdalan ng Panginoon. And that's why every part matters. Kung paano ang katawan na ito, ang bawat bahagi ng katawan na ito ay dapat mag-function ng maayos. Kaya nga pag hindi na nag-maayos, nag-function ng isang bahagi, unti-unting panghihinain ang katawan ng tao. Ganon din ang iglesia. Kapag hindi na nag-function ng maayos ang prayer, tamad na manalangin, wala nang panahon sa mga prayer meetings, unti-unti mararamdaman ng iglesia ng ministry ang panlalamig ng Espiritu ng Diyos. Dalahin ko na wag nawa tayo maging katulad sa panahon na ito ng malahiningan na Espiritu. At yun ang aking itinataas sa Diyos while studying, while in meditation, na ang iglesia ay dalhin ng Diyos in one prayer, in one desire, pakilusin ng Diyos ang ating mga puso at damdamin, connected sa isa't isa, growing in all things, sabi ni Pablo, that we may growth of the body for the building up of itself in love. At ito naman talaga ang purpose of Diyos, why God set all the members in the right functions. Ang iba sa atin dito, marahil hindi na nag-function ng ibang bahagi ng parts. That's why we feel weak, di ba? Si Rebecca, meron na yung bahagi ng katawan na hindi na maayos ng function. So hindi na maayos yung kanyang pagkain din, pili na yung mga kinakain. And she feels weak pagka hindi maayos ang pagkain niya. So ganoon din naman sa katawan ng Panginoon. And I pray, ang bagay na ito ay makatulong sa atin para tayo ay dalhin ng Diyos sa isang mas malalim na desire sa mga panahon na ito. Sino pa ang kasama natin na mananalangin sa gabi ito, mga kapatid? Ating palapakan ng Panginoon for His Word. Sa Diyos mauwi lahat. Nagpapulit pa salamat. And truly, God intimately designed this church, this body,
We cannot comprehend kung paano ang Diyos kumilos. How the Lord works behind the scenes. Sabi pa ni Barbanham, behind the scenes ay lagi may ginagawa ang Diyos. Sa loob ng inyong mga tahanan, I don't know how the Lord works. Deep in your hearts, I don't know kung paano ang Diyos kumikilos ng pagbatak ng kanyang spirito. Deep in your heart, in your personal life, sa buhay ninyo, mga magulang, mga kabataan, I don't know kung paano ang Diyos kumikilos personally. Pero isa lang nalalaman ko, kung tayo ay merong isang panampalataya lang sa gabi ito, then ang lahat ng ating mga pangailangan, may Diyos na handang tumugon sa ating mga dalangin sa gabi ito. Let us pray. O Diyos na dakil at banal, we thank you, O God, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob. For your word, salamat sa mga pagkapala, O Diyos, na iyong patuloy na ibinubuhos. Sa iyong mga salita, pagpapakilala ng iyong kalooban, pagbubukas ng iyong mga kaisipan, O Diyos, pagkapatibay sa aming panampalataya. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan, O Diyos, sa gabing ito. Totoo ang iyong lingkod na si David na nagsabi, you made us fearfully and wonderfully, Lord. We cannot express, we cannot comprehend, Lord, kung paano mo ginawa ang lahat ng bagay. And how this ministry and how this church, Lord, ang local church sa lugar na ito, na patungo na, O Diyos, sa mas dakilang gawa mo, Diyos. Patungo na ang iyong mga paggawa sa mga dakilang bagay. At dalangin ko, Diyos, na this ministry, patuloy mo pang ihanda, O Diyos, sa mga bagay na iyon. Sa mga bagay na iyong gagawin pa sa mga panahon, sa tamang panahon, O Diyos, na bawat isa ay panakasin pa in faith, Lord. Give us more wisdom and knowledge, Lord, para kami ay makalakad pa ayon sa iyong salita sa mga panahon na ito. Kami ay makapagpatuloy na malinis sa panampalataya, na hindi ito madugisan, O Diyos, ng mga bagay ng lupa, ng mga bagay na nangyari sa buong sanlibutan. Oh, I just pray, Lord, maaring ito ay maging burden sa puso namin sa mga panahon na ito. Give us this, Lord, na damdamin, O Diyos, na kami manalangin sa isa't isa. Dahil nararamdaman namin ang need, O Diyos. Hallelujah. Hindi lang ng mga pangailangan, kundi ng mga bagay sa Espiritu, O Diyos. Because ako'y sumasampalataya, pinagpala mo kami, O Diyos, ang bawat isa. Narito, Panginoon, ang iyong mga pinagpala materially. Subalit, O Diyos, kung mayroong mga pangailangan in spirit, Lord, kami rin naman ay dumadalangin. Kami rin naman ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Have mercy on us, Lord God. At ikaw ay magsugo ng iyong salita, O Diyos, upang patuloy kaming palakasin sa pananampalataya, upang aming mga paa, O Diyos, ay patuloy pa naming may hakbang, may lakad pa sa iyong katuwiran, sa iyong salita sa uling mga araw. At mangyari, O Diyos, ang iyong sinabi, na ang bawat bahagi na ito na mayroong measure of faith ay mag-function accordingly, Lord. Mangyari nawa, every measure of faith ay magamit mo ayon sa iyong kalooban, O Diyos. At hindi ito, Panginoon, may isang tabi lamang at hindi mag-perform at hindi mag-functions. Lord, ako'y sumasampalataya, napapanahon ang bawat bahagi ng iglesia ay kumilos, gumawa, at ito ay mag-create ng isang atmosphere sa aming kalagitnaan to bring us, Lord God, in prayer, in unity, Lord God, in one mind. Hallelujah. Itataas ang lahat ng bagay sa iyong luklukan ng awa. Dadalangin sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Believing, sumasampalataya, na ang mga bagay na ito ay meron kang katugunan, may kasagutan ka sa dalangin ng iyong mga banal. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. We bring back all the glory and honor and praise sa iyo lamang. Bless your word and bless your people. In Jesus' name, we ask all these things. Amen and amen. Ating palapahan ng Panginoon, mga kapatid.